Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Kamusta naman po kayong lahat ngayon sa araw na ito? Naway nasa maganda po kayong kalagayan sa gabing ito. At sama-sama po tayong magpuri sa Panginoon sa ating midweek service. At bago tayo magsimula sa ating pag-aaralan, tayo muna po'y manalangin. Ang dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na napakabuti niyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito na kami ay nagkasama-sama, Panginoon, upang mag-aral ng iyong salita, Panginoon, at magpuri sa iyo, Lord. Panginoon, gabayan niyo po kami, Panginoon, sa aming araw-araw na pamumuhay, Panginoon. At ingatan niyo po, Panginoon, lalo na sa COVID na, Panginoon, na kumakalat, Panginoon, sa aming lugar, O Lord. Panginoon, ingatan niyo po, Panginoon, ang bawat isa na nandito, Lord, na nakikinig nito, Panginoon. At patawarin niyo rin, Panginoon, ang aming mga kasalanang nagagawa, Panginoon, sa isip man, salita at sa gawa ito, Panginoon. Maraming salamat sa lahat, Panginoon, na nandyan po kayo palagi, Panginoon, na hindi niyo ko po iniiwanan, Panginoon, pinapabayaan, Lord. Na bagkus sobra-sobra pa, Panginoon, ang iyong binibigay na pagpapala, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Ito lang po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon po, tayo po'y dadako sa ating pag-aawitan. I'm forgiven because you were forsaken. I accepted you were condemned. I'm alive and well, your spirit is within me because you died and rose again. I'm forgiven because you were forsaken. I accepted you were condemned. I'm alive and well, your spirit is within me because you died and rose again. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true. Now it's joy to honor you in all I do. I honor you. I'm forgiven. I'm forgiven because you were forsaken. I accepted you were condemned. I'm alive and well, your spirit is within me because you died and rose again. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true. And now it's my joy to honor you. Amazing love, how can it be
my King who died for me. Amazing love, I know it's true. My joy to honor you. In all I do, I honor you. I honor you. Yun po, isang pagpalang gabi po ulit sa ating lahat. Ngayon po ang ating pag-aaralan ay matatagpuan sa Aklat ng Awit, chapter 41, verse 9. Na pinamagatan kong i-share ko sa inyo ay taksil na kaibigan or fake friends. Sabi nga sa verse 9, lubos akong nagtiwala sa tapat kong kaibigan. Kasalo ko sa tuwina, karamay sa anuman. Ngunit ngayon, lubos siyang naging taksil na kalaban. Alam mo, karamihan naman sa atin nakaranas ng ganito, yung fake friends. Na talikuran sila or naka-experience ng pain and rejection. Na marami sa atin dito na merong gano'n talaga, karamihan wala dito sa loob ng simbahan, meron dun sa labas. Na akala natin na natin siya, magiging kaibigan o katulong, pero pala, magiging kalaban para tulad or taksil or magiging dahilan ng pagbagsak natin or pagbagsak mo o pagbagsak ko. Katulad lang sa example ni Jesus Christ kay Judas Iscariot na nagkalulong kay Jesus. Na makita natin dito yung na pagiging hindi totoo ni Judas Iscariot kay Jesus. Kaya paano ba natin ma-overcome kapag tayo ay naka-experience ng ganito? Ano ba yung response natin? How to overcome them? Una, ang gagawin natin po ay rest in the faithfulness of God or trust in the faithfulness of God. No matter who turns against us or turns against you or what they do, God will never turn His back on you. Na hindi tayo iiwan ng Diyos. Kahit sino man yung mga umayo sa atin, kung sino man kung tumalikod sa atin, o hindi man tayo tanggap, kung ayaw sa atin, pero sabi ng Diyos, God will never turn His back on you. Sabi nga sa Hebrew chapter 13 verse 5, na hindi tayo iwan o pababayaan man. Sa kabila man ng may nangyayari na ayaw sa atin, hindi tayo tanggap dito, tandaan natin na ang Diyos ay palaging nandyan. Huwag natin pilitin ang sarili natin kung merong tao na ayaw sa atin. Kung merong taong tumalikod sa atin na hindi tayo tanggap. Magagalit natin tatandaan na ang Diyos na hindi tayo iwan o pababayaan man. Dahil ang Diyos ay ang totoong kaibigan natin. Yes, dito sa church meron tayong may mga kaibigan tayo dito. Karamay, katuwang sa ministry. Pero tandaan natin na meron talagang sa labas ng simbahang ito, meron talagang ayaw sa atin. Merong hindi tayo tanggap. Pero ang importanteng gagawin natin ay trust in the faithfulness of God. O magtiwala tayo sa ating Panginoon. Dahil siya lang ang totoong tunay na kaibigan natin. Naiwanan man tayo ng lahat, pero ang Diyos ay hindi tayo iiwan. Number 2 naman po, ay repent of your sin. Sabi nga doon, Lord, be merciful unto me. Heal my soul, for I have sinned. Na makita natin kapag tayo
ay nagkakasala or maging dahilan man ng pagiging, yung nasira yung pagiging kaibigan, humingi tayo ng tawad. Kung tayo may ay nagkasala sa Panginoon, kung tayo may nagkasala sa Kanya, nakasakit man tayo sa pamamagitan ng pananalita, humingi tayo ng tawad. Kung tayo man ay nakasakit sa Kanya, sa kadahilan ng akala natin hindi nakaka-open sa Kanya, o hindi nakaka-cause ng yung pride niya ay matamaan. Humingi tayo ng tawad kung tayo man ay nagkakasala. At lalong-lalo na humingi tayo ng tawad sa ating Panginoon. Kaya lalo na kapag tayo ay nasasaktan, ito yung oras na dapat tayo mag-i-examine yung yung heart natin at yung motives natin kapag tayo ay nasasaktan. Kapag merong mga taong tumalikod sa atin, yung mga kaibigan na, yung fake na kaibigan, nakala natin na sa atin, dadamay sa pagsubok na naranasan natin, tutulong sa atin, pero hindi pala. Dapat, i-examine natin yung heart natin, na dapat talaga na magtiwala, mag-focus tayo sa ating Panginoon. Kapag tayo ay nakakaranas ng ganito, kapag tayo ay sinisiraan ng sino man dyan, yung dating kaibigan natin, or nakaka-offend sa atin, dapat i-examine natin yung heart natin at motives natin. Para hindi ito maging dahilan na ikaw ay umalis o lumayo sa ating Panginoong Hesus, o hindi ka na sisimba dahil meron kang kalaban, hindi ka na pupunta dito sa church dahil meron kang kagalit dito sa church. Dapat i-examine natin yung heart natin na dapat tayo ay nakasentro, nakapokus sa ating Panginoon. Na hindi tayo nakapokus lang sa tao, kundi nakapokus tayo sa Diyos. Dapat yun po yung yung nakalagay sa puso natin, sa heart natin kapag nakaranas tayo ng ganito. Kasi karamihan lalo na sa mga kwento, kapag nakaranas nagkaroon ng kaaway or hindi nakasundo dito sa ministry, aalis na agad siya kasi meron akong kaaway, hindi ko na siya parang di na maganda yung relationship namin. Kaya aalis na lang ako. Minsan ito yung nagiging dahilan ng pag-alis sa ministry dahil nagkaroon lang sila ng hindi pagkakaunawaan. Na dapat wag naman sanang ganun. Dapat kapag tayo ay nagkasala o nagkamali man, humingi ng tawad. Humingi tayo ng tawad sa Kanya at lalong-lalo na sa ating Panginoon. At yung number 3 naman, yung realize you will have foes, or na meron kang enemies talaga, na meron kang kalaban, na ma-realize natin yan. Not everybody is going to love you. Hindi lahat talaga na mahal ka, natanggap ka. Tandaan po natin, yes, sa church, accept tayo dito or tanggap tayong lahat dito, na tayo ay tanggap ako, pero sa labas, hindi lahat ng tao tanggap ka. Meron yung ayaw, lalo na sa profession ko, yung sa kinuha kong kurso, meron talagang ayaw kasi sabi nila, or lalo na sa magulang ko, wala ka namang makukuha pera dyan. Hindi ka naman yayaman dyan, ganun yung nila. Pero para sa akin, dito ako masaya sa ministry. Kaya praise God na nagkaroon po ako ng desire na magpagamit, or yung puso magpagamit sa ating Panginoon. Nasa kabila ng gano'n na merong ayaw na hindi tanggap ka, na hindi ka mahal, like nga sa example kay Jesus Christ, or tulad sa New Testament habang nangangaral si Jesus, na hindi lahat ng tao mahal siya. Makita naman natin ginawa ni Jesus doon, nagpagaling
gumawa ng mga miracle, at marami pang iba. Makita natin yung mga ginawa ni Jesus, pero meron talagang hindi siya tanggap. Meron siya talagang hindi siya na-appreciate sa kanyang mga ginawa or nagmahal sa kanya. Paano na kaya tayo? Ganun rin po na meron po talagang ayaw sa atin. Kaya dapat tanggap natin yon, ma-realize natin yon, na kahit Kristiyano tayo, meron talagang hindi tayo tanggap. Pero yung magagawa natin, sabi nga sa Matthew chapter 5, verse 44, mahalin mo ang iyong kaaway at ipanalangin mo ang mga umuusig sa iyo. Kung meron mang naging kaaway mo, dapat ipanalangin natin sila. Or ipanalangin natin. Huwag tayong mag-doubt o huwag tayong panghinaan ng loob kapag tayo ay nakakaranas ng ganito na meron tayong kalaban or kaaway na sa labas. Pati yung maapektuhan, dapat hindi ganon. Kaya dapat ma-realize natin yung mga ganong bagay. Kasi meron talagang tao na hindi ka gusto. Na meron talagang tao na hindi ka mahal, hindi ka tanggap. Kaya, bago matapos to, dapat, once you realize that there will always be a people don't like you. Kaya, dapat na kapag tayo ay nakakaranas ng ganito, palagi lang dapat tayong magtiwala sa ating Panginoon. Na ipasa Diyos natin lahat. Ipagkatiwala natin sa Diyos kapag mayroon tayong mga kaibigan na naging kaaway ngayon. Kaibigan dati at naging kaaway ngayon. Dapat ipanalangin natin sila na sila ay magbalik loob sa Panginoon. Na tayo bilang isang mananampalataya, ang magagawa lang natin sa kanila kapag mayroon tayong nakaranas tayo ng ganito ay ipanalangin, ipag-pray mo. At dapat rin ay i-examine mo rin yung heart mo. Baka ikaw ay lumalayo na sa Panginoon. Kaya napaka-importante po talaga ang panalangin kapag tayo ay nakakaranas sa mga ganitong sitwasyon. Kaya dapat kapag tayo ay nakaranas ng ganito, dapat tayo ay humingi ng tulong sa Panginoon. Wag agad yung galit yung mangunguna sa natin. Kapag tayo makikipag-usap sa ganitong mga tao. Kaya God bless po sa ating lahat. Naway may natutunan po kayo sa ating pinag-aralan ngayon kapag tayo ay nakakaranas ng ganitong sitwasyon sa ating panahon. Alam ko lang, karamihan naman ngayon ay hindi nakakalabas, pero meron talagang, kahit sa social media nga lang, meron talagang nag-aaway o nagiging dahilan ng nakaibigan mo, naging kaaway mo na ngayon. Kaya paano natin siya ma-overcome yung mga ganitong pangyayari. Kaya God bless po sa ating lahat at tayo po'y tumako sa ating panalangin. Ang dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na napakabuti niyo, Panginoon. Nasa kabila, Panginoon, na nangyayari sa aming panahon ngayon, Panginoon, na nandyan po kayo palagi, Panginoon. Na hindi niyo kami iniwan o pinabayaan ng Panginoon. Nasa kabila ng merong tumalikod or hindi kami tanggap, Panginoon, no? O taksil na kaibigan, Panginoon. Na nandyan kayo, Panginoon, na hindi kami iniwan, Panginoon. Lord, kapag kami ay nakaranas nito, Panginoon, bigyan niyo po kami ng mapagpasensya, Panginoon. Mapag-unawa, Panginoon,
sa mga ganitong sitwasyon, Panginoon. Kapag nakaranas kami ng kaibigan na hindi totoo, Panginoon. Kung paano namin siya ma-handle ng maayos, Panginoon. Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon. At gabayan niyo po kami, Panginoon, sa aming araw-araw na pamumuhay, Panginoon. Na dapat kami, Panginoon, ay magtiwala ng lubos sa inyo, Panginoon. Kapag kami ay nakakaranas ng mga ganito, Panginoon. Na dapat kami ay nakapokus sa inyo, Panginoon. Lord, patawarin niyo po rin, Panginoon, ang aming mga kasalanang nagagawa, Panginoon, kung kami may nagkakasala sa aming mga kaibigan o sa aming mga minamahal, Panginoon. At lalo-lalo sa inyo, Panginoon, patawarin niyo po, Panginoon, ang aming mga kasalanan. Nagagawa sa inyo, Lord. Kalinisin niyo po, Panginoon, ang aming mga puso, Panginoon, ang aming isipan, Panginoon. And also, Panginoon, gamitin niyo po kami, Panginoon, sa ministeryong ito, Panginoon. Upang mag-share ng iyong salita, Panginoon. Sa mga hindi pa nakakakilala sa inyo, Lord. Panginoon, gamitin niyo po ang Emmanuel Christian Church, Panginoon. To spread your word, Panginoon, sa mga hindi pa nakakakilala, Lord. And also, Panginoon, I pray, Panginoon, sa mga member ng Emmanuel Christian Church, Panginoon. Sa lahat, Panginoon, na may pangangailangan, Panginoon, sa financial man, Panginoon. O sa lahat ng may nararamdaman, Panginoon, sa mga leaders, Panginoon, ng church na to, Panginoon. At also, Panginoon, sa ating mga pastor, Panginoon, kay Pastor Armand, kay Pastor Lawrence, Panginoon. At sa ating mga elders, O Lord. Mga elders na nandyan, Panginoon. Gabayan niyo po sila, Panginoon, sa araw-araw na po kanilang pamumuhay, Panginoon. Ilayo niyo po, Panginoon, sa COVID na to, Lord. At protektahan niyo rin po kami po sa araw-araw, O Lord. Maraming salamat, Panginoon. Dahil nandyan po kayo palagi, Panginoon. At dahil sa inyong biyaya at habag, Panginoon. Maraming salamat, Jesus. Ito lang po ang aking samot dalangin, Panginoon, na may pasasalamat sa inyo, Lord. Sa pangalan ni Jesus. Amen.